Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano na naman ito? Si Au ay parang gagawing DILG secretary. Totoo ba ito? Kilala niyo ba si Au? Ha? Kilala niyo ba si Au? Mayroong ugong-ugong. Totoo kaya ito? At impeachment ni Bibi Sara. Naku. Walang katigil-tigil ito si Laylay. Lay! Pero nakasubscribe ka na ba? O nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin at i-share. Sabahan mo na subscribe at i-bell all nyo para meron ka notification na natanggap everyday. Ito, simulan natin na. Talagang nakakapagtaka. Itong mga talunan, mantakin nyo, meron na naman pautok. Pauto. Pauto. Ano ba tawag doon? Pakulo. Gagawin daw sa DILG secretary. Ano nangyari dito kaya? Doon sa kapatid niyang nangingitim. Sisibakin o sinibak? O talagang mapopromote pa? Yan ang katanungan ng ating kababayan. Pero ito, isang dating COA commissioner. Tama ba? Ito si Lady Mendoza. Sumausaw pa sa impeachment. Talagang naman, mantakin mo, nagpapalapad ng papel ang matanda. Gusto ata manalo. Gusto ata magkaroon din ng posisyon sa Malacanang. Simulan natin ito. Ano ba ito? Kang gigigil kayo? Bigay ng reaksyon ang dating commissioner ng Commission on Audit na si Heidi Mendoza matapos lumutang ang apelyido ng ilang senador sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang Facebook post ni Mendoza nitong Biyernes, sinabi niyang isa umanong insulto sa sambayanang Pilipino ang walang pag-iingat na paglustay sa pondo ng bayan. Hindi ito nakakatawa, aniya ni Mendoza. Iinsulto ito sa bawat mamamayang Pilipino. Totoo yan. Insulto hindi talaga yan. Hindi pinaghirapan ng paghahabi isang ng malaking insulto upang yan. itago ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Sa taong bayan. Pinaglaruan ang audit rules on liquidation of confidential funds at ngayon matatapang pang manghamon at manakot, dugtong pa niya. Revisit the audit guidelines. Note the confidential funds in 2026 budget, pahabol pa niya. Pero ano nga ba ang kinukuda ni Heidi Mendoza magkagayong tahimik siya sa tinaguriang most corrupt budget noong 2025 General Appropriations? Naka-program lang ba ang atake ni Mendoza kay Vice President Sara Duterte, gayong hindi naman takot si VP Sara sa impeachment trial, tila nagmamakaawa pa nga ito na ituloy ang impeachment. Sorry medyo ginutom tayo. Habang nag-content tayo, sumusubo tayo ng bread. Ganito. Ngayon, di ba nasa dahig si Tatay Digong? Nakita natin ngayon si Tatay Digong. Parang mag-uot. Mag-uot ba o ano ba ito? Totoo ba ito nakikita ko? Update ni PRD sa Netherlands. Sana kung totoo man ito. Ito kasi nasa cellphone. So, piniplay ko dito naglalakad si Tatay Digong. Kasama si Atty. Lagdameo, hindi ko alam kung ano ito. Nakabarong si Tatay Digong. Sana, Sana kung totoo man ito, makalaya na si Tatay Digong. Pero tuloy natin ito. Bakit ka sumasawsaw na naman? Ikaw nga si Lady. Si Aling Lady Mendoza. Nakisawsaw sa impeachment. Para saan? Hindi ka lang nanalo, gagawa ka ng eksena para makilala ka. Hindi ka makikilala, ate. Tandaan mo yan. Hindi ka mananalo kung titirahin mo lang ang mga Duterte. Subukan mong kumampi sa mga Duterte, maaari pa. Tama sa tama mga kasama, i-comment sa comment section. Ayon kasi sa ulat ay, nagpahayag ng buong suporta si Vice Presidente Sara Duterte sa resulta ng pinakahuling survey ng SWS, na nagpakita na 88% ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat niyang harapin ang proseso ng impeachment upang matugunan ang mga paratang laban sa kanya. I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi.
Ako ay thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin, sabi ni Vice President. Ayon nga sa komento ng piskal na si Attorney Darwin Cañete ay, "She's practically begging for a fight. That kind of confidence can either be reckless or she intends to go nuclear." Yun ang gusto ni Bibi Sara. Kasi, marami siyang ibubunyag. Kanino? Kay Bungit-ngit. Maraming bala, maraming hawak na ebidensya si Bibi Sara laban dito kay Bungit-ngit. At dyan sa mga bakulaw na mahilig sa ayuda. Diba? Kasalukuyang nasa Netherlands si VP Duterte para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague. Ngayong araw din ang kaarawan ni VP Sara Duterte, at halatang sinasamantala ni Heidi Mendoza para makakuha ng spotlight sa media. Siya nga pala, happy birthday! Oo, ang ating minamahal na Bibi Sara. Shoutout sa'yo, bonggang-bonggang, happy birthday ng marami. Kayo mga kasama, bumati kayo. Sa pag-type ng comment, bumati kayo kay Bibi Sara natin. Kung matatandaan, ano nga ba ang papel ni Heidi Mendoza? Oo, alam nyo na kung anong papel niya. Baka ngayon, isa siyang pakawala ngayon. Baka isa rin siya, wag naman. Wag kang epal, basta sa mga Duterte. Lubay-lubay. Masisira ang karir mo pag kumalabang ka sa mga Duterte. Promise, sabi ni Aling Ledesma. Sa pagsira sa namatay ng Chief Justice na si Corona matapos nitong ipamahagi ang lupa ng mga Aquino sa mahihirap. Para daw sa mahirap noong tumakbo noong 2025 election, pero si CJ Corona na nag-utos na bigyan ng lupa ang mahihirap ay kaisa siya sa nagpabagsak dito. Panuurin ang full video ng buwelta ng ilang personalidad kay Heidi Mendoza. Magsisimula ang video pagkatapos ng maiksing intro. Miss Heidi Mendoza, sinabi mo ba talaga ito? Kasi parang unbelievable coming from a reputable former COA commissioner. Anong batas ang nagsasabi na pwedeng obligahin ng Kongreso na pangalanan ang confidential informants? Ang COA kasi nakikita naman nila ang documents ng confidential... Alam nyo mga kasama, alam nito eh. Ewan ko bakit nagbubulag-bulagan, nagbibipihan at nagbibingi-bingihan. Alam niyo naman ang confidential fund, hindi kailangan silipin. Ano na ngayon? Dito tayo. Andito naman si Lai. Lai! Queen of Cebu. Nal! Bigyan natin ito na reaction. At mamaya, ang gagawin daw DILG secretary. Ano ito? Ayan na naman tayo eh. Pa-interview dito, pa-interview doon. Bakit? Ano naman ang meron? Ganti-ganti na naman. Trabaho na lang ang isipin. Huwag na masyadong mapait. Tuloy. 1/3 vote. And they did get more than enough votes for that. Na hindi na kailangan nag-hearing sa committee level ng House of Representatives. Naaayon yan sa Constitution. Yung ganyang mode na diniretso nila. So, diniretso nila, pero kailan nila diniretso yung complaint, yung articles of impeachment, and then nagkaroon ng mga break. Yung sa ano nga pa lang when kinonsider na yung impeachment complaints ay mag-Christmas break. And then we were hoping that when they resumed after the Christmas break, they will immediately tackle. Hindi kaagad nangyari yon. And then they did it on the last day naman. Pero tinansmit nga nila dun sa Senate. And then we were expecting na aaksyonan din kaagad ng Senate. But as we saw it and what we are seeing now, ang feeling ko dyan, Fred, is... Akala namin magkakampi kayo. Bakit ngayon sinisisi mo yung taga-Senate? Sino ba talaga? Ibig sabihin lang yan, hindi na pumanig sa inyo. Yan lang ang katotohanan. Tanungin mo,
si SP, kung papanig sa inyo. Tanungin mo yung mga nakararaming senador. Ang problema kasi sa inyo, ayaw nyo tumahimik. Hindi na lang kayo magtrabaho at magsilbi sa sambayan ng Pilipino. Sige pa kayo ng sige. Pamumulitika lang yan eh. Tapos na ho ang politika. Tama na. Magtrabaho ka na lang. O eto, doon sa mga bumoto, dito kay Lai, isipin nyo, eto yung binoto nyo. Yan ba ang gusto nyo? Hirit ng hirit kahit tapos na ang eleksyon. Hirit pa rin. Ito naman si Ate Layo, Ma'am, wag mo masyadong bitter. Tama na. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Ano ba talaga ang gusto? What is it? Ano ba? Bakit marami pang mga nagiging balakid dyan sa impeachment? Nandyan na nga. At magiging ready ang prosecution kapag matuloy na talaga yan. And then look at the latest development. They're supposed to already have that proceedings on June 2 when Congress resumes after the election break. And then how come? Minove na naman. Reset, pinospone. Reset to February, June 11. And that is, paano na yun? That's sine die. Adjournment already. So what are they, ano ba ang, nila? Kailan pa yan matatackle? So I can only foresee, imagine, on that last day, sasabihin na lang nila na hindi na pwede. Kasi, yun na nga, magkakaroon na ng argument, that view about, no, hindi na pwedeng mag-carry over yung impeachment proceedings na yan kasi mayroon na tayong bagong Congress. Alam mo naman pala eh. Ito naman, no. Understood na yun, kaya tama na. Kahit nga yung mga senador, alam na alam, bakit ikaw ba, Nay? Hirap na hirap intindihin yung mga gusto ng mga nakakaraming senador. Ayaw nila ng impeachment. Bakit ba kasi gustong-gusto mo? Ano ba ang mapapala mo? Magkano ba kasi? Sabi ng ating kababayan na si Melody. Sana kung nagtatrabaho kayo ng maayos, di wala na sana kayong iniisip na problema. Sa tansya nyo, ano yung the best? Na pwede mong gawin. Pwede mong gawin, trabaho ng maayos. Yun, tapos. Di ba? And what's your take on that? Because there are two schools of thought. One, the Senate is a continuing body. The other one, it's a new Congress altogether. There has to be a refiling. What's your position on that? I must admit that it is an open issue. Novel issue. Hindi pa tayo na-confront ng ganyang legal issue before. Yung Supreme Court, wala pa rin ganyang kaso. So we would expect that whatever happens, halimbawa, sasabihin ngayon ng Senado, ayaw na namin, di na namin ito i-continue kasi hindi na pwede. Dahil new Congress na. So, what? The prosecution will most probably bring it to the Supreme Court. Or kung ang decision naman ng Senado ay, sige, ituloy na natin to because it's supposed to be a special proceedings. It's not an ordinary legislative function. It's sui generis. Ay, nako, parang sama-sama ng loob ni Lai. Bakit kaya? Ano kaya ang kailangan hinihimutok ng puso? Kasi ayaw na ng ibang senador. Nakakaramdam siguro si Lai. Baka pwede siyang mabalik sa longko sa oblo. Pag si BP Sara ay rumesbak. Ang kulit nyo kasi. Nagmamagaling-magaling na naman kayo eh. Ano ba talaga? Hindi ba kayo titigil? Sabi ni Aling Marie, tigil na. Para wala na kayong maging problema. Para meron kayong peace of mind. Trabaho lang, walang personalan. Di ba? Mas priority kaysa impeachment ang alin? Maraming bagay ang mas priority kaysa sa impeachment. Pagtulong nyo sa ating kababayan, maghanap kayo. Maghanap kayo ng mga pwede nating trabaho para sa ating mga kababayan dyan. Ganun lang kasimple. Huwag nyo nang gawing komplikado ang buhay.
tigil yan yung pamumulitika. Mahaba-haba pa ang 2028. Wala pa sa kalagitnaan ng 2025, ayan na naman kayo. Bira dito, bira doon. Diba? Ano sa palagay nyo? Ha? Madadali nyo mga Duterte. Hindi nga umusog yung mga kumukontra. Mantakin nyo, nagtatalo pa yung ibang pumirma. Nagtatalo. Nangyari. O, ayaw na sa inyo ng taong bayan. O eto, dito tayo naguguluhan eh. Ano yung balita na ito? Gagawing DILG Secretary? Wow! Nakakatawa naman ata. Ha? Tignan natin kung ano ito. Kung si dating CIDG Chief Nicolas Torre ay PNP Chief na ngayon. Si dating senador at natalong mayor ng Caloocan na si Antonio Trillanes ay matunog na susunod na DILG Secretary. Nakilala si General Torre sa mga pag-aresto sa malalaking tao tulad nila Ano daw? Matunog na, naku, pag ito ginawa, naku. Ibang klase na naman magiging problema. Pag yan ang ginawa, ni Bungit-ngit, ibig sabihin, si Bungit-ngit ang nagpapagulo ng bansa. Kasi bakit nagagawin yun? Yan ang tanong. Alam niyo naman ito, galit na galit ito kay Tatay Digong at kay BP Sara. Tapos gagawin mo ganyan. So, gusto nyo lang talaga magkaroon ng problema ang bansa. Pag ginawa nyo yan, nako, ewan ko lang. Problema talagang matindi. Pastor Apollo Quiboloy at dating Pangulo Rodrigo Duterte na parehas nakakulong. Mas magiging epektibo kaya kung si dating Senador Antonio Trillanes ang magiging bagong DILG Secretary. Kilalang kritiko at kalaban ng mga Duterte. Ngayon pa lang kasi tila nakahanda at nagpapasalamat na si Trillanes sa nakaabang na pag-appoint sa kanya ni Bongbong Marcos Jr. kapalit ni John Vic Remulla. Sabi na eh. Nagpapasalamat sa pag-appoint. Ibig sabihin, i-appoint nga talaga. Ay, nako. Gusto talagang maging komplikado ang Pilipinas, mga kasama. Gusto talaga ng nakaupo ngayon na maging magulo. Wala lang natin tingnan natin sa mga susunod na kabanata. Pag ginawa yan, ano ang mangyayari? Kayo, magbigay kayo ng komento nyo. Mag-react kayo kung ano mangyayari pag ito talaga ang naging DILG. Sa tansya nyo, gaganda ba ang pamunuan ng DILG? Gaganda ba ang gobyerno sa pamumuno ni Bungit-ngit pag ito yung naging DILG Secretary? Yan ang mga katanungan. Kami, at ating kababayan ay nagtatanong lang ho. Huwag ho kayong masyadong maselan, balat sibuyas, ika nga, sabi ni Aling Dolores. Huwag masyadong ganun. Ayon kasi sa ulat ay, Trillanes as next DILG Secretary. Tinutugunan ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV ang mga ulat na maaari siyang italaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng Department of Interior Local Government o DILG sa Ano to? Assuming ba talaga ito o nakakarinig ng balita? O meron nag-inform sa kanya na talagang pwede siya maging i-appoint na DILG Secretary? Yan ang katanungan. Diba? Baka meron talagang gumagawa ng paraan na siya ay ma-appoint. Hindi naman natin sila mapipigila kung yan ang gusto nila. Ang tanong doon, okay ba sa ating kababayan? Nakmantakin nyo. Nako. Harap. Ang pamumuno ni Trillanes sa DILG ay umikot sa social media kasunod ng desisyon ni Marcos na magsagawa ng malawakang pagbabago sa kanyang gabinete at mga ahensya ng gobyerno. Totoo man ito o hindi, ang dating mambabatas ay kailangang maghintay dahil saklaw siya ng isang pagbabawal sa konstitusyon na nagbabawal sa mga natalong kandidato na tumanggap ng anumang appointment sa mga posisyon sa gobyerno sa loob ng 1 taon mula noong eleksyon. Si Trillanes ay tumakbo bilang alkalde ng Caloocan City ngunit nabigo siyang manalo noong May 12, 2025 midterm elections. Pero alam naman natin kapag si Marcos Jr. ang gumalaw at si Martin Romualdez walang rules, si Torre nga na-appoint na 2-star general lang at may pinakamabilis na promotion sa loob ng 1 taon. Yun nga eh. Si Trillanes pa kaya na itatalaga sa DILG ang hindi kayang gawa ng paraan ng Marcos admin, malaki daw ang utang na loob ni Marcos kay Trillanes sa naging papel nito sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Ang saya ng Marcos admin kung si Gadon ang PCO Secretary,
si Trillanes ang DILG at si Torre na nga ang PNP chief. Ang mga ganitong pangyayari ang hindi nagugustuhan ng taong bayan, lalo na ng ilang loyalista. Ang mga loyalistang original mula 1980 ay nag-withdraw na ng support kay Bongbong Marcos damay pa ang kanyang ama. Yun, oh. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Eto tayo. Tatanggapin daw ang pagkaantala. House Prosecutor nalungkot sa pagkaantala sa presentation ng article of impeachment. Tatanggapin nyo. Tanggapin nyo na lang kasi wala na yan. Oo, hindi na huusad impeachment. Wala na. Basura na yan. Ito, pasok. Plan sa taong bayan ang tumagal pa o hindi makita ang paglilitis para sa katotohanan. The Senate cannot delay any further and cannot pass upon their duty to hold trial regardless of their verdict. And a no impeachment trial scenario is even worse for our democracy. Bilang prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tanggap ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pagkaurong sa schedule ng presentation ng articles of impeachment sa Senado. Gayunman kung ito ang tatanungin, hiling nitong maisagawa na rin ang pagko-convene ng Senado bilang isang impeachment court sa June 11. Mula June 2, iniurong sa June 11 ang presentation ng articles of impeachment, ang huling araw kung kailan may plenary session ang Kongreso. Aminado ang kongresista, nalungkot ito sa magiging pag-antala ng impeachment. Holiday ang June 12 Independence Day at Senate Day adjournment na ng 19th Congress sa June 14 hanggang July 27, 2025. I am disheartened because the delay has been long enough. But as a lawyer in any court, the defense as well as the prosecution will have to abide by whatever the court will decide on and whatever order or whatever process the Senate court will issue. So, tatanggapin namin yon, parang abogado lang sa korte. Naniniwala naman ang kongresista, walang problema sa usaping legal kung tatawid ang impeachment proceedings mula 19 sa 20th Congress. Pero kawalan umano sa taong bayan ng iba yung pangpagkaantala sa impeachment. Kawalan daw sa taong bayan? Talaga ba? Parang hindi naman kami naniniwala. Pabor nga ang taong bayan na ibasura na yan, impeachment na yan. Bakit? Wala namang na magandang ipatutunguhan yan. Pamumulitika lang yan eh. Kaya sabi ni Aling Ledesma, tigil-tigilan nyo na ang pamumulitika. Oo, tigilan nyo na yan. Ang tagal pa ng presidential election, 2028 pa. Mas maganda, magsama-sama kayo, mga bakulaw, at kamera, tulungan nyo yung mga constituent nyo. Ganun lang kasimple. Hindi. Ito, atake doon, atake dito. Lahat, halos, BP Sara Duterte ang inaatake. Dahil wala silang panalo. Kaya ginagawa, pinapabagsak. Pero hindi pa rin kayo uusad. Hindi pa rin kayo mananalo sa mga Duterte. Kita nyo sa dahig, nakipag-party ng ating mga kababayan. Trial ni VP Sara o kung hindi na ito matutuloy pa. Samantala, question din ni dating Senadora Leila de Lima, representative-elect ng mamamayang Liberal Party List, ang pagkaurong ng schedule ng presentation ng articles of impeachment. Pahiwatig umano ito ng posibilidad na pagbotohan sa plenaryo ng Senado kung pwede pa ba o hindi na ituloy ang impeachment trial. Sina de Lima at Akbayan Representative-elect Shell Chocno ang mga inalok ni Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Ito ay matapos mabigong manalo sa eleksyon ang dalawang House prosecutors. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko, meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Hinggil naman sa posisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara para sa dating senadora, pagpapakita umano ito ng kahinaan sa liderato. It just shows weakness actually in leadership. Kayo lang ang nagsabi niyan, pero kami hindi maniniwala. Magaling si VP Sara, ginawa lang ng problema, ginawa lang ng issue. Pero kung serbisyong tapat ang ibibigay at hahanapin nyo, nagtatrabaho ang babae. Nagtatrabaho ang VP Sara. Naku naman kayo, masyado naman kayong... dito tayo. Mas maganda tong paliwanag ni VP Sara. Happy birthday, VP ha! Ito si VP Sara nandito. Hindi natin maintindihan mga kasama, malayo yung mic.
What is your message to the leaders of our country and to the Filipino people? What is your message to the leaders of our country and to the Filipino people? Yes. Our kababayan were why. First off, we thank them for their participation in the emergency action and we thank them for supporting Urong na natin mga kasama ha. Urong na natin yan kasi hindi natin masyado maintindihan. Pero ito, mas maintindihan nyo yung mga kababayan natin na nagpa-picture, bumati kay Bibi Sara ng happy birthday at siyempre andito rin yung mga kababayan natin na magsasalita. Okay lang, meron naman na sana. Sir! Kata sir! May picture? Media box na po. Back up na po. Let's go to the media box. Nasaan ang media box? Mag-assist ka dito. Follow me. Oh, picture mo Media! Okay. Uy, ba picture? Ha? Media box na daw. Ah, sige. Sa corner mo daw. Perfect. Yung cellphone ko. Saan mo ilagay? Kunin mo. Ba talaga? Media! Sabi ka doon, sabi mo to sa ano? Ma'am, tapos yung mga vlogger rin siya sama. Only media outlets. Media outlets. Daming mga vlogger. Media outlets only. Baka na? Wala lang. Naiwanan pa yung cellphone niya doon. UNTV. Doon lang, mga vlogger lang. Media outlets. Okay, tatra. Yes po. Tinumog na si Bibi Sara. Oo, di ba? O ito si Ate Amy sasalita. Kapatid. Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! No? Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po! Bring him home! Bring him home! Thank you so much, re-elected Senator Amy Marcos. Ay, ate, mama! It was a mistake earlier, so I need to rectify it. Okay ka ba kayo, guys? Laban! If it's possible po, yung mga taong nandito daw, umupo po tayo kasi hindi po nakikita ng mga tao sa likod. Yung media, talaga nakatayo yan sila kasi media naman sila. Bawal po yan sila umupo talaga. Trabaho nila yan. So mag-intindihan po tayo kasi ang ating pong mithiin dito, alam ko naman po na tayong lahat vlogger na, di ba? Vlogger na ba ang lahat? Yes! Naiintindihan ko po yan. Okay pa ba tayo? Yes! Tatay Digong! Para break muna tayo sa mga speech, let's call in Michael Tipo to serenade everyone with a song na ginawa po niya para sa bansang Pilipinas at mga Pilipino sa nangyari kay Tatay Digong. Let us welcome him with a round of applause. Kaya nga sabihin mo, excuse me. Magandang umaga, Dihig! Ako po si Michael King, ako po ay taga-Dihig. Ang bahay ko po ay 5 kilometro lang mula sa kinalalagyan ni Tatay. Kaya nung unang araw, doon po kami nagkakilala nila Alvin. Kahit napakalamig ng panahon. Nakakagawa ka ng ano sa mga Araw-araw po kami nandun. picture. Ayan si Alvin. Siya yung alam niyo nag-trending ng Coke. Oo, yung nagdala ng Coke. Tapos siya yung nag-trending patungkol dito kay Miss Maris. Oo, siya yun. Ngayon, may celebration niya sa Dahig. Kaya, masarap sana. Kaso nga lang, wala. Nasa Mars tayo eh. Kaya yun, diba? Sa tansya niyo mga kasama na ba ni Ate Amy, ni Bibi Sara, pauwi si Tatay Digong? Yan ang ating aabangan. Kasi namimiss na ho ng sambayan ng Pilipino, ang ating Pangulong si Tatay Digong para makasama natin siya. Yan ang hinihiling ng ating kababayan. Isipin nyo lahat ay, nung sinakay sa aeroplano, lahat ng nagmamahal sa kanya ay napaiyak, napaluha. Ngayon, eto baka, sana, at ginugusto ng nakararami na ibalik agad si Tatay Digong. Ibalik, at para makapagtrabaho ng maayos sa Davao. Yan, kung umabot ka sa video na ito, oo, isasabi ko sa iyo
Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga ha. At like, share mo na rin ang video natin ha. Hanggang sa muli. Bye-bye!